Mga kapuso, umiiwas talaga ang mga negosyo sa gulo. Umiiwas sila sa katiwalian. Dahil sa mga negatibong ulat tungkol sa reyon, ang Mindanao hindi po una yan na pinipiling puntahan ng mga negosyo o pagtayuan ng mga negosyo. Pero sa ating pag-iikot dyan sa Mindanao bago ang Pilipinas Debates 2016, nakita po namin sa Dato Piglas sa lalawigan ng Maguindanao ang isang kumpanya na mahigit isang dekada na pong nagdadala ng kabuhayan at katahimikan sa dating magulong lugar. Narito po ang aking report. Magulo masyado yung Dato Paglas, no? Wala kaming source na magpahanap buhayan namin. Kaya nga yung mga tao na hindi makontrol nila ang sarili nila, siyempre makagawa sila ng mga masasama. Dating kuta ng mga rebelde at madalas na may enkwentro ang militar at pangarmadong grupo sa Dato Paglas. Noong 1997, nagsimulang magbago ito. Nung naipasok yung La Protera Company dito sa aming lugar, sa Digal, Buluan, Maguindanao, hinay-hinay na uunlad ang lugar namin. Nagkaroon ng oportunidad para sa trabaho. Ang dating war zone naging economic zone. Mahigit 1,000 hektaryang sagingan ang La Protera. Marami sa mga trabahador dito ay mga dating rebelde. Noon, kasali ako sa mga grupo na tinawag nilang MI. Ang aking papel lang doon ay bilang supporter lang, collectible sa mga kailangan nila. Kung baga mayroon silang mga operasyon, nangolekta ko sa mga masis na maghihingi ng support. Yeah, sa umpisa nga yung karamihan ng mga nagtatrabaho sa La Protera, may mga dalang armas. But after a while, na feel nila na hindi naman kailangan. Sabi rin namin sa kanila, tayo-tayo lang naman ang nandito. Hindi na kailangan magdala ng armas. May mahigit 1,000 empleyado ang kumpanya noong 1997 at ngayon halos 3,000 na. 75% sa kanila ay mga Muslim at ang iba ay mga Kristiyano. Kahit mga babae, nabigyan ng pagkakataong kumita. Noong dekada 80, 80% ang unemployment rate sa Dato Paglas. Nabawasan na yan, 10% na lamang. Tumaas naman ang bilang ng mga nakapagtatapos ng pag-aaral. Napagpatapos na ni Omar ang 4 na anak sa koleyo, assistant farm supervisor na siya sa La Protera. Hindi lang itong La Protera na naipatayo. Malamang hindi makatapos yung anak ko kasi hindi ko kaya tustusan. Sa Dato Paglas National High School, 8 dagdag na silid-aralan ang itinatayo noong taong 2015. Napapansin natin na tumataas o umaangat ang education indicators natin sa mga areas na active yung economic activity. Mas payapa na rin daw sa Dato Paglas. Mula sa 85% na tinatawag na crime rate noong 1980, nasa 1% na lamang ang naitatalang krimen sa lugar. Kasi kung peace and order, pilitin mo kukunin yung mga baril ng mga mga masamang elemento na siguro magkakaroon ng gera, hindi nila ibibigay yan. Pero development, kabuhayan, sila mismo ang nag-lay down ng kanilang baril sa gobyerno. Ayon sa World Bank, ang pagkakaroon ng negosyo at trabaho ang isang susi sa kapayapaan sa Mindanao. So alam natin, hindi lahat ng Mindanao ay may conflict. Pero mayroong indirect effect. Kasi kung may nangyari po sa isang lugar sa Mindanao, apektado po minsan ang buong Mindanao. Kaya mahalaga po ang trabaho, magandang trabaho para sa kapayapaan sa Mindanao. Ibinaba ng mga residente ng Dato Paglas ang kanilang mga armas dahil sa trabaho. Ang ganitong desisyon ay maaaring mangyari sa buong rehiyon kung dadami ang negosyo sa Mindanao.